you will be fed, Mr. President, with due respect to your good intentions, but the statements that you articulated dun po sa inyong zona, hindi ho tama yung iba pong mga datos at kanilang mga sinasabi. At yan ang himutok ng mga maraming healthcare workers at ng mga pasyente sa buong Pilipinas. Opo. Nabanggit mo yung zero balance billing policy. Inihayag pa naman ng Pangulo na nasa mahigit 3 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing, Doc, sa mga ospital ng Department of Health. Sino-sino po itong mga nakinabang kung sinasabi po ninyo na marami pa rin, no? na nagbabayad at hindi nakakabenepisyo po nito? Kasi may parang may misconception na zero balance billing mga hospital. Hindi po, meron noong selected criteria na makaka-avail lang po ng zero balance billing. Pag nandun kayo sa ward po lang, ward ng DOH hospital. Ang problema, hindi alam ng mga tao ang mga hospitals na DOH hospital. Pangalawa, kunyari, ikaw nasa Pandakan, bigla kang kailangan mo ng hospital, dadayo ka pa na malayo. So, yun nga sinasabi ko, but if you have an increase in the PhilHealth budget, you can convert any public hospital into a zero balance hospital. Number 2, hindi siya widespread na universality, kaya nga universal healthcare. Lahat ng Pilipino ay equitable. Pero hindi mangyayari yan. Kaya nga pinag-isipan mabuti nung panahon ng Secretary Ona as yung syntax law, kasi hindi marirealize ang universal healthcare without adequate pondo. That's why nauna mo nang i-approve ang syntax law in 2012 bago pinirmahan ni President Duterte ang universal healthcare law in 2019. Only in the administration of President Marcos na nawala ang pera dito. And therefore, the efforts of the previous administration, the syntax law and universal healthcare law ay nasira because of the defunding ng PhilHealth, diversion, dilution. Yan pa naman ang inaasahan ng maraming tao. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, Doc, yung pamimigay ng libreng itong serbisyo at at the same time yung libreng gamot para sa mga kababayan po natin ay magiging doable po siya sa mga natitirang panahon o termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Meron 20,000 na pinamimigay pero very limited at kukunti ang mga pharmacy outlets for the YAPA program. At kung ang sakit mo ay medyo malala, let's say cancer or other diseases, hindi covered. Tapos ang sabi na aking ibang mga pasyente, pag pumunta doon, hindi rin kompleto at napakalayo yung mga hospitals na kailangan puntahan, pati mga yakap clinic. So there's misinformation as well as disinformation as to the YAPA program kasi yung expectation at ng iba, they would land paying pa nga And yun po ang magulo sa sistema. So kailangan talaga irepaso why the YAPA program na na-launch last year is not making waves right now. And ang tingin ko, number one reason, kulang ng pera. Kasi inamin naman ni President Mercado na naubos na yung kanilang pondo in the first 5 months of 2026. So ibig sabihin, kulang yung 130 billion na budget kasi naubos na sa first 6 months di ba? So kaya nga ang run rate, ang tingin ko na talagang budget ng kalusugan is 600. Dapat pala ang budget last year kung ubos na yung 130 billion, kung first 5 months dapat 400 billion para ang kanilang budget. Kulang talaga yung 130 billion, tinipid. Kaya ngayon dapat 600 billion ang ating hihingin. At yan ay dapat gawing primary concern ni Secretary Pujalte
with the political muscle coming from the president so that the Filipinos in the last 2 years of the administration may actually be benefiting from the universal healthcare. No universal healthcare kung wala tayong pondo. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Edmar, Doc, nabanggit din ho ninyo kanina yung pagkakaroon pa rin ng guarantee letter sa kabila ng pagbanggit ng Pangulo na tinapos na nga ng administrasyon itong lumang sistema kung saan kailangan pa ng mga pasyente na humingi ng guarantee letter mula sa mga politiko upang makakuha ng tulong medikal. So, ibig sabihin, saan po nakuha itong datos na inihayag po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ganito pa rin yung estado po ng sektor ng kalusugan? Siyempre, ang Pangulo kasi maaaring hindi nagra-rounds ng mga public hospitals to realize this at nakikinig siya sa mga boses sa paligid niya. Ako'y nag-post pa lang sa aking social media ng heart center. Nakalagay pa nga doon yung mga certificate of eligibility, proof na ikaw ay indigent patients, nakalagay. Tapos meron pa doon video padala ng isang pasyente ng haba-haba ng pila. So I think the President has been fed with wrong information at ang dapat gawin ng Pangulo, together with Secretary Pujalte, mag-field work. Kasi malapit lang naman ang PGH sa Palas, kalahating kilometro. So ikutan yan. Tapos punta ka ng Jose Reyes, punta ka ng San Lazaro Hospital, punta ka ng Santa Ana, then punta ka ng Hospital ng Maynila. Wala pang 2 oras yun kasi ang Palas, ang lapit lang. Ang Department of Health, ang opisina niyan ay dyan sa Avenida. Ang lapit lang yan. Isang punta ka lang sa Lacson, and then sa may UST, daanan mo ang Pangulo, si Secretary Pujalte, kasama si Pangulo, magra-rounds lang ng mga hospitals, malalaman niya yung tunay na kalagayan ng ating kalusugan. Kasi napaka-importante yung field work Hindi dapat lang tayo nasa opisina. Kasi kung gano'n, you will be fed, Mr. President, with due respect to your good intentions, but the statements that you articulated dun po sa inyong zona, hindi ho tama yung iba pong mga datos at kanilang mga sinasabi. At yan ang himutok ng mga maraming healthcare workers at ng mga pasyente sa buong Pilipinas.